Hello! Isang magandang araw mga kasari-sari, at for today's video, pagchichismisan natin ang ukol sa pagpapalaki, pagpaparami ng ating paninda. Kaya kung interesado ka sa ganitong usapan mga kasari, game ka na bang makipagchismisan kay Ate Tintin? Kaya umpisahan na natin ang real talk at masaya nating chismisan. Isang magandang araw mga kasari-sari. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ako si Ate Tintin, ang inyong palawenyang tindera. Siyempre, sinishare ko sa inyo aking naging journey sa pagtitindahan. Sana kahit papano mga kasari, makapagbigay ng idea dyan sa iba na gusto ring pasukin ang ganitong larangan, ang pagtitindahan mga kasari. Bagamat hindi ako expert, pero syempre sana makakuha kayo ng kaunting idea sa aking sinishare mga kasari, no? Sa totoo lang, no, matatawag na tunay kang tindera kapag kabisado mo yung mga paninda mong sinasabi nating fast moving at slow moving. So sa magtatanong, kailangan ba talaga yan Ate Tintin? Yes, kailangan. Bakit? Yang fast moving na yan na tinatawag natin, yan ang makakatulong sa atin para mas mabilis nating mapalago ang ating paninda. Mas maparami natin yung ating ipon. Kasi syempre, kung mas marami kang paninda na fast moving, mas madali mong mapapaikot ang iyong puhunan, mas malaking ipon. O, diba? Yan yung maidadagdag mo doon. Sa mga slow moving naman, kailangan mo ring malaman. Bakit? Bagamat mga kasari, no, kaunti lang yung masasabi nating makukuha mo dyan sa mga nakita sa mga slow moving na yan. Pero bilang isang tindera, mas dapat alam mo rin ang slow moving para alam mo kung ilan lang yung dapat na i-stock mo sa ganyang uri ng paninda para yung pera mo ay hindi nakastock dyan. Kasi kung hindi mo kabisado yung slow moving mo tapos bakbak bili ka ng paninda, may tendency yan, lalo na kung dilata yan, na ma-expired. So pag na-expired, bawas sa puhunan. Pag nagbawas sa puhunan, sayang ang pera mga kasari. O, diba? Kaya bilang isang tindera dapat isang tingin mo pa lang sa loob ng tindahan mo, alam mo na kaagad yung paninda mo na kikita ka ng malaki. At alam mo rin yung paninda mo na medyo may kabagalan siya, na yan din yung dapat i-push mo minsan sa yung customer para mabenta na, nang mabawasan na. Kasari. So alam ninyo, bilang isang tindera, may mga kanya-kanya tayong style. Si Ate Tintin, pagka yung aking paninda ay super bagal talaga siya mabenta. So pinupush ko yan kay tindera. Hindi para i-promote yung brand na yan, kundi para mabenta na siya mga kasari. Lalo na nga, sabi ko sa inyo, kapag may expiration yan. So kailangan mong i-push yan para hindi naman mabawas yan doon sa yung puhunan. So, gaya sa akin mga kasari, yung medyo slow moving ko dito, yung sigarilyo ko na Chester, Camel, mga kasari, no? So, yan yung medyo mabagal talaga sa akin. Yung mabilis naman sa akin na sigarilyo, Marlboro Blue, Winston Red and Blue. So, pagka may customer ako naghahanap ng ibang klase na sigarilyo, tapos wala akong benta na ganun, at alam ko naman yung hinahanap niya na medyo mura, so ipupush ko ngayon itong si Camel. Sabi ko, ba't hindi mo isubukan itong Camel? Kaparehas lang din yan doon sa sigarilyo na hinahanap mo. So yung mga ganyang style mga kasari, ikaw na nanonood sa akin, style mo rin ba yan? Kasi nga may mga customer tayo na minsan hindi nila kabisado yung lahat ng mga sigarilyo, di ba? So ikaw na tindera na medyo may alam ka ng kaunti, i-push mo yan, di ba? Para hindi naman yan ma-stock dyan. So itong customer natin, pagka ganyan na naghahanap ng mura, i-push mo yung mga paninda mo na slow moving na alam mo namang kaya ng bulsa niya mga kasari. Kaya yung tinda natin, no, minsan yung paglakas niyan at paghina na minsan nakasalalay din yan sa isang tindera mga kasari. Kaya pag ikaw ay tindera, dapat magaling kang makipag-usap sa yung customer kasi kailangan mo yan para yung ibang paninda mo na sinasabi natin na slow moving, push mo yan, mabenta na. So, sa mga fast moving naman mga kasari, hindi mo na siya kailangan i-promote kay customer kasi alam mo, pag si customer gustong-gusto niya yung kanyang binibili, yun at yun lagi mga kasari, no? So, hindi ka na mangangamba na baka abutan na expiration mga kasari, no? Pero syempre tayong mga tindera, ang isa sa pinangangambahan talaga natin lagi yung ating paninda na napaka-slow moving. Gaya nga lang sabi ko, no, kapag meron niyang expiration, so mahirap, kaya kailangan habang medyo malayo pa yung expiration, gawan mo na ng paraan, i-push mo na siya ng i-push sa mga customer na sa tingin mo ay bibili naman ng paninda mga kasari. So nasa tindera na yan, pero hindi naman ibig sabihin, no,
lahat nakasalalay kay tindera. Minsan kasi sa customer din yan kung gusto niya talaga yung isang item. Kaya nga sabi ko, bilang isang tindera, alamin mo yung fast moving, alamin mo rin yung slow moving. Kasi alam mo na nga na slow moving yan, tapos magtatambak ka pa, at kapag nag-expired yan, abay, kasalanan mo na rin yan. Kaya masasabi natin na tunay kang isang tindera kapag kabisado mo ang galawan ng yung tindahan, mga kasari. Kasi yan ang malaking tulong yan sa atin, no, mga kasari. Pagka alam mo yung mga paninda mo na sa tingin mo magbibigay sa iyo kaagad ng kita. Kasi syempre doon ka nakapokus. Bagamat ang attention mo hindi naman lahat doon sa fast moving, magbigay ka rin ng attention doon sa mga slow moving kung paano mo siya ma-dispose, mga kasari. Pero syempre, kahit na gaano pa minsan kagaling ang isang tendera sa pagpupush ng kanyang slow moving na paninda, no, minsan hindi talaga mabenta. Kaya diyan papasok yung pagta-tie up. O di ba? Tayong mga mamimili, no, nakikita natin sa grocery store may mga tie up sila kasi para maibenta na yung ganong produkto kahit papaano hindi sila malugi. So sa atin mga sari-sari store, pwede rin natin gawin yan, mga kasari. Pero diskarte nyo na yan. Ito, sinishare ko lang sa inyo para may idea rin dyan yung iba, lalo na yung sa ibang mga tindera, no, na pagka hindi nila kabisado yung slow moving tapos nagtambak doon. Gaya nung nakita ko sa ibang post na sinalihan ko rin na grupo, nag-push yan, dami-dami niyang paninda na na-expired, mga kasari. So, sana wag sa atin mangyari yun. Kasi nga, kabawasan yun ng ating puhunan. Minsan, isipin mo na lang, no, kung ilang ang puhunang nawala sa'yo. Di sana, inulam mo na lang. Kung dilata yun, di ba? Kung noodles naman, sana niluto mo na lang. Kaya nakakapanghinayang. Kasi, pera yun, mga kasari. No? So, tapos napunta lang sa wala. No? Kaya, tayong mga tindera, bago tayo pumasok sa ganitong larangan, alam natin yung pagdadaanan natin. So, kung ikaw, gusto mo talaga yung pagtitindahan, kung mangyari man yung mga bagay na yan, ang mga sinasabi ko sa inyo, mga kasari, syempre, hindi na yan bago sa atin. At syempre, lalo na ngayon sa mga slow moving natin na paninda, nagagawan ka agad natin ng paraan para hindi siya abutan ng expiration. At syempre, sa totoo lang ng mga kasari, ito pa, sa panahon natin ngayon na talagang medyo may kamahalan na yung bilihin, ito opinion ko lang. Sa palagay ko, no, walang tindahan na ngayon ay pumapatong lang ng 10%. Siguro kung may kakilala kayo, sila yun, opinion nila yun. Pero para sa akin, sa tingin ko, halos lahat ng tindahan ay pumapatong na ng nasa 15% pataas. Kasi nga, kung ikaw ay may binabayaran sa City Hall, so taon-taon may bayarin ka, no, mga kasari. At taon-taon din yan, tumataas yung ating bayarin. Maliban pa dyan, marami pang idadagdag si City Hall na pwede mong bayaran. Mayroon ka pang SSS, may PhilHealth ka pa, may Pag-ibig ka pa. So, sandamakmak ang bayarin ng isang tindahan na legal. Kaya, para sa akin, kung 10% ay papatong mo, mga kasari, wala nang matitira sa iyo. Sa totoo lang, ito, real talk lang ito. Kaya kung kayo, sinasabi nyo, masyado na yatang mataas at titintin yung 20%, 25%. Gaya na sabi ko, nasa sa inyo yan. Kung kayo, wala pang tindahan at gusto nyo magkaroon ng tindahan, pag-aralan ninyo yung pricing muna, mga kasari. Yan ba po pwede sa inyong lugar? Kasi dito sa amin, sa totoo lang, no, ang patungan talaga dito sa amin, 20%, yung iba mas mataas pa. So, depende na yan sa tindera. Kasi nga, sa laki na binabayaran dito sa amin, sa City Hall, no? Ay katulad sa akin, napakalit lang ng aking tindahan. Pero, need kong maghanda ng halos 30K sa loob ng isang taon. So, maliit lang talagang tindahan ko, no? Pero, bagamat maliit, syempre, kailangan magsipag ng magsipag. Sa totoo lang, tayong mga tindero-tindera, no? Wala tayong pahinga, wala tayong day off. Oh? Kasi, kailangan natin magdubliga kayod. Kasi nga, ang iniisip natin, yung bayarin natin sa City Hall, katulad ngayon. September na ngayon. Malapit na yung renewhan na naman. Ilang buwan na lang ang natitira. Ikaw na nanonood sa akin na legal ang tindahan. May pambayad ka na ba? Kaya sa mga may pambayad na dyan, congrats sa inyo. Sa mga nag-uumpisa pa lang mag-ipon, good luck sa ating lahat, mga kasari. Kaya, para sa akin, no, dapat talaga tayong mga tindera-tindera maging masinop sa ating pera. At syempre, alamin ang kalakaran, ang lumalabas at pumapasok na puhunan, nakita ng ating tindahan. At
mag-aral pa ng mag-aral. Sa totoo lang, pagka ikaw ay isang negosyante, araw-araw mayroon kang bagong natututunan sa iyong pagninegosyo. Yan yung i-apply mo sa iyong tindahan. Kung sa tingin mo maganda, i-go mo, i-apply mo. Kung sa tingin mo hindi naman maganda, huwag mong gawin. Para syempre, ang paglago ng iyong tindahan ay tuloy-tuloy naman. Hanggang dito na lang si Ate Tintin. Magkita tayo sa sunod na vlog ko. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin. At gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.